Nag-exit na po sa monitoring system natin ang Typhoon Dolphin pero may bagyo pa rin po o tropical storm tayong minomonitor sa labas po ng ating Philippine Area of Responsibility. Samantalang ang habagat o southwest monsoon ay patuloy pa rin po magpapaulan sa kanlurang bahagi ho ng ating bansa. Aalamin din natin ang heavy rainfall warning dahil sa habagat, mga lugar na apektado ng mga pag-uulan ngayong araw po ng Lunes. Ako po muli si Kuya Francis, ang inyong weather forecaster ngayong araw po ng Lunes, August 10, 2026. Huwag niyong kakalimutan i-like, i-subscribe at i-share para mas marami ho ang makapanood. Dito natin sisimulan. Ngayon ho no, ay nag-exit na o hindi na nakikita sa ating monitoring domain o system ang Typhoon Dolphin. Kahapon po actually, tatlong bagyo ang nasa labas po ng ating Philippine Area of Responsibility. Etong Typhoon Dolphin tapos may dalawang tropical depression. Ang isang tropical depression ay nawala na rin po pero ang isang tropical depression naman ay naging tropical storm naman ngayon. Ngayon po sa pinaka-latest na update po na inilabas po ng Pag-asa, alamin natin ang pinaka-lokasyon po ng panibagong tropical storm na ito at ito po sa ngayon ay meron pong tinatawag na international name na Felo. Ito po ay merong lokasyon na 2,165 kilometers east of extreme northern Luzon. Tinataglay po ang hangin na umaabot sa 65 kilometers per hour at may pagbugso naman na umaabot po sa 85 kilometers per hour. Ang pagkilos naman po nito ay pa-east-southeastward sa bilis po na 25 kilometers per hour. Sa ngayon ho, maliit naman ang tsansa nito na pumasok sa ating Philippine Area of Responsibility. Pero hindi ho natin inaalis ang mga posibilidad na magkaroon nito ng pagbabago sa kanyang direksyon at pumasok sa PAR. Kino-consider pa rin natin yung mga ganong senaryo. Ngayon naman, ang habagat po o southwest monsoon ay nagbibigay ng malalakas ho na bugso ng hangin. Marami ho mga kababayan natin ang nagtataka. Kaya yung i-explain ko po sa inyong mabuti. Ang sinasabi kasi natin na habagat o southwest monsoon, actually ito po yan. Ang habagat po no, ay yung malakas ho na hangin na galing ho sa West Philippine Sea o sa Indian Ocean. So natural lang na magbigay ito ng mga malalakas na hangin. Pero kahapon medyo maalinsangan din ang panahon na ating naranasan dahil sa habagat. Ganito ho kasi yan. Once ho kasi na mag-stop sa pagpapaulan ng habagat, nagkakaroon ng moisture yan. So yun yung ating naramdaman kahapon kaya medyo uminit ng saglit no sa ilang bahagi ho ng ating bansa. And then kapag ka nagpaulan, tuloy-tuloy po ulit yan. So wag tayong magtaka bakit merong malalakas na hangin dahil normally ganoon naman ang habagat. At hindi po yun dahil sa bagyo. Sa kasalukuyan, walang bagyo sa loob ng PAR pero meron pong minomonitor na nasa labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Ngayon, alamin muna natin ang tinatawag po natin na forecast weather condition. Mga lugar ito na apektado ho ng habagat o southwest monsoon. Alamin natin lahat ng mga lugar and then i-explain ko sa inyo yung mga panibagong sama ng panahon pa na dapat ho nating i-monitor. Sa area ho ng Ilocos Sur, kasama ho ang La Union, ang Benguet pa rin, Zambales, Bataan, kasama po ang Occidental Mindoro. Ang weather condition ho dyan ay tinatawag natin na occasional rains o yung mayat-mayang mga paugulan dahil po sa habagat o southwest monsoon. Sa area po ng Metro Manila, the rest po ng Ilocos Region, the rest ng Cordillera Administrative Region, kasama po ang Nueva Vizcaya, Tarlac, ang Nueva Ecija, Pampanga, Bulacan, Rizal, Cavite, kasama pong Batangas, Oriental Mindoro at Antique, patuloy din o patuloy pa rin na maapektuhan ng habagat o southwest monsoon. Makakaranas ng occasional rains o yung mga bugso-bugsong pag-uulan na akala natin ay malabagyo po ang epekto. Sa area naman po ng Batanes, no, medyo wala na yung trap extension po ng Typhoon Dolphin pero makakaranas ng medyo cloudy skies pa rin, no. At sa area naman po ng Negros Island Region, the rest po ng Western Visayas at nalalabing bahagi ho na Luzon, no, yung mga lugar na hindi ko nabanggit. Kaya wag magtaka yung mga kababayan natin, no, sasabihin, Kuya Francis, ba't hindi nyo nabanggit sa lugar ng Laguna, dito sa area na yan? The rest ho ng Luzon ay apektado pa rin ng habagat o southwest monsoon. Lahat po ng mga lugar na binanggit ko, yung mga low-lying area
areas, naku po, mag-ingat po tayo dahil ngayon ay talagang tuloy-tuloy ang mga pag-uulan dahil sa habagat, mabilis ang pagbabaha. At ito ay tatagal pa po hanggang sa 3rd week po ng August. So inaasahan ilang mga araw pa tayong makakaranas ng mga pag-uulan. Pero tandaan ho ninyo, ang habagat ay pwede namang humina kapag wala hong magpapalakas sa kanya. Kapag 3 hanggang 5 araw na wala pong bagyo na pumasok sa ating Philippine Area of Responsibility ay mangyayari yung pansamantalang paghina o pagkawala ng habagat o yung monsoon break na atin pong sinasabi. Ganito ho kasi, no, para hindi tayo malito. Ang habagat po kasi ay nai-spread out o mas kumalat matapos siyang hatakin ng malakas na bagyong Dolphin na nasa labas ng ating par. Gayun din yung mga bagyo, tropical depression, naka-apekto rin yan para magkaroon ng rapid intensification ng habagat sa kanlurang bahagi ho ng ating bansa. At sa ngayon, dahil kalat na, no, sa kanlurang bahagi ng Luzon, Visayas at halos naaabot na rin ng Mindanao, hindi agad nawawalang epekto po ng habagat o southwest monsoon. Tandaan ninyo, kapag nangyari naman yung tinatawag natin na monsoon break, papalit naman o magkakaroon naman tayo ng easterlies o yung malinsang hangin na nanggagaling ho sa may karagatang Pasipiko. Para hindi rin ulit tayo malito, ganito po, ang bagyo ay tumatagal lamang ng 1 hanggang sa 4 na araw. Yung pinakamatagal na yon, depende ho kung mas malakas o mas mahina. At meron po yung tinatawag na radius o diameter na 300 hanggang 500 kilometers. Samantalang po ang habagat o southwest monsoon, halos buong Luzon, buong Visayas na apektuhan sa sobrang lawak. Kaya wag ho tayong magtaka, no? Pero tulad ng aking sinasabi, parte o nalalabing bahagi ho ng Mindanao, localized thunderstorms naman po ang nakaka-apekto dyan. Ngayon naman, alamin naman natin yung heavy rainfall warning o dami ho ng mga pag-uulan na aasahan. Dahil sa ngayon, meron tayong red, orange hanggang yellow warning po na dami ho ng pag-uulan. So makinig ho kayong mabuti dahil iisa-isahin ko ho yung mga lugar. Meron po tayo ngayong hapon po ng Lunes na inaasahan po, no? Ito po, red warning po ito, no, sa Benguet na 200 mm sa dami ho ng pag-uulan. Meron namang orange warning 100 to 200 mm sa dami ng pag-uulan sa may Ilocos Sur, sa may La Union, kasama ang Zambales, Bataan, Metro Manila, kasama po ang Rizal, Cavite at Occidental Mindoro. Ito naman po, yellow warning naman tayo ngayong hapon po ng Lunes sa Ilocos Norte, Abra, Pangasinan pa rin. Kasama po ang Kalinga, Mountain Province, Ifugao, Nueva Vizcaya, kasama ang Tarlac, Nueva Ecija, Pampanga, ang Batangas, Bulacan, Laguna, Oriental Mindoro at ang Antique. So napakaraming lugar pa rin ang makakaranas ng mga heavy rainfall warning dahil po sa habagat ngayong araw po ng Lunes. Pagdating naman po ng Martes, lalo na po sa hapon at sa gabi, meron tayong orange warning 100 to 200 mm sa dami ng pag-uulan pa rin na aasahan yan po sa La Union, sa may Benguet, Zambales, Bataan at Occidental Mindoro. Bababa naman sa pagiging yellow warning 50 to 100 mm sa dami ng pag-uulan yan po sa Ilocos Sur, Abra, Pangasinan, Tarlac, Nueva Ecija, Pampanga, Bulacan, Metro Manila, Cavite, Batangas, Oriental Mindoro at sa may Antique. So sa mga susunod na mga araw, pagdating po ng Wednesday hanggang sa Thursday, same na mga lugar pa rin po ang makakaranas ho ng mga pag-uulan. So bakit daw sobrang tagal at aabutin hanggang sa 3rd week po ng August ang epekto ng habagat o southwest monsoon? Ganito po, nasa stage pa rin kasi ng rapid intensification o patuloy na paglakas ang habagat o southwest monsoon. So bakit lumalakas yan? Wala namang bagyo sa loob ng ating par. Yan ang tinatanong ng mga kababayan natin. Ito po kasing Typhoon Dolphin ay pinalakas ng todo ang habagat. At the same time, meron pong tropical storm na nasa labas ho ng ating bansa na siya din pong pwedeng makaapekto para matrigger o lumakas pa ang habagat o southwest monsoon. Sa kabila niyan mga kaibigan, mga kababayan, kung titignan nyo itong tropical depression o tropical storm na nasa labas ng ating bansa, hindi naman niya nakikita na magiging typhoon o super typhoon category ho na bagyo. Sa ngayon, wala pa yung pang-14 na bagyo na tatawaging bagyong Neneng sa loob ng ating par dahil kahit po
tatlo yung bagyo na nasa labas ng ating par, hindi natin kinoconsider na magiging bagyong Neneng po agad hanggat hindi pumapasok po sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility. Kaya ito, bibigyan ko kayo ng mga idea para mas maunawaan ho natin. Lahat ho kasi ng mga bagyong pumapasok sa ating bansa, may iba't ibang kategorya ho yan. Hindi pag sinabing bagyo, malakas na agad. Hindi kapag sinabing bagyo, super typhoon na po agad. May iba-iba yan. No? Meron tayong hanggang category 5. So makinig po kayong mabuti. Unang-una, ang category 1 natin, pasok yan sa pagiging tropical depression na meron lamang lakas ng hangin na 39 to 61 kilometers per hour. Ang category 2 naman natin, tropical storm tulad ng tropical storm na nasa labas ng ating bansa na merong lakas ng hangin na 62 to 88 kilometers per hour. Meron tayo category 3, severe tropical storm na merong lakas ng hangin na 89 to 117 kilometers per hour na lakas ho ng hangin. Meron naman tayong category 4 at category 5 na umaabot po sa 185 pataas po na lakas ng hangin at yun po yung life-threatening na lakas ng hangin. Ganito, ang mga maihinang bagyo po pag pumasok sa ating par, hindi magbibigay ng matinding epekto sa lakas ng hangin. Pero mas marami ho ang ulan na idinudulot nito. Ang typhoon hanggang super typhoon category naman, hindi ganun karami ang ulan, pero sobrang lakas naman po ng hangin o yung tinatawag natin na life-threatening na lakas ng hangin. So ngayon, ano ang kaibahan ng mga bagyo sa habagat? Ang habagat po, usually ang lakas po ng hangin yan, ito makinig ho kayo, ay umaabot lamang sa 35 hanggang 50 kilometers per hour. At yung bugso niya ay nasa 60 kilometers per hour hanggang 65. At mas mataas ito sa pagiging signal number 1 na category po ng bagyo. So malinaw sa atin yon kung bakit kahit habagat ay nagbibigay ng mga malalakas na pag-ulan dahil mas mataas po sa signal number 1 ang epekto po ng enhanced habagat o yung tinatawag natin na malakas ho na habagat o southwest monsoon. Klaro ho tayo dyan. Ngayon, eto, sa low-lying areas po sa Metro Manila, ilang bahagi ng Luzon, Visayas, pati ang Mindanao, ay mag-ingat pa rin, no? Dahil yung mga basura nagkalat ngayon, mabilis ho ang pag-flow ng baha. Talagang marami tayong mga lugar dyan sa low-lying areas sa Metro Manila, sa may parteng Central Luzon, Southern Luzon, North Luzon, ay binabaha na ho sa ngayon. So ano yung dapat nating gawin? Dapat meron ho tayong mga go bags. Importante yan. Dapat yan merong medicine kit na nakalagay. Meron pong tubig, may pagkain, merong cash, merong pito, merong flashlight. Importante ho yan. Yung mga dokumento, mga papeles natin, ilagay sa maayos na lagayan na hindi maaabot ng tubig. I-unplug lahat ng mga saksakan. Baka maabot ho ng tubig. At kinakailangan po, alam natin yung mga evacuation center, yung mga lugar kung saan pwede ho tayong lumipat. Yung mga nakatira, malapit sa mga baybayin, malapit sa ilog, malapit sa paanan ng bundok, lumikas na ho kayo dahil mas safe tayo sa mga lugar po na hindi maaabot ng mga pagbabaha at ng mga landslide. Gayun din, mag-stock tayo ng pagkain na tatagal ho ng pang ilang araw. Tulad na aking sinabi, ang habagat ay tatagal pa hanggang sa 3rd week ng August. So kung kaya natin mag-stock ng mas marami, mas maganda ho. Dahil mas magiging safe po tayo kung hindi tayo labas-labas ng bahay at hindi rin po tayo magkakasakit pag laging nababasa ho ng mga pag-uulan. Eto, napaka-importante. Kailangan din ho ipanalangin natin sa Panginoon na ito pong habagat ay humina na po. Dahil sa sobrang pag-uulan nito, hindi na nagiging magandang epekto dahil ang mga kababayan natin ay talagang lumulubog na po sa baha. Samantalang ang parte naman po ng Bulacan, blessing ang pag-uulan na ito dahil natutubigan na o dumadami na po ang tubig sa Angat Dam. Pero syempre, kailangan pa rin nating i-monitor yan. Ngayon po, isummarize natin ang ating lagay ng panahon. Ang pangunahing weather system pa rin na nakakaapekto sa malaking bahagi ho ng ating bansa ay ang habagat. But take note, tatagal ito hanggang sa 3rd week ng August. Ang pangalawa, meron pa rin tayong mga localized thunderstorms na meron dalawang kategorya, merong mahina at meron hong malakas na may kasamang pagpulog at pagkidlat. Pangatlo, meron tayong tropical storm na minomonitor na nasa labas ng ating bansa. Sa ngayon, wala pa itong direktang epekto pero kinakailangan maging handa
dahil pwede ito magkaroon ng pagbabago sa direksyon at pumasok po sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility. Siyempre, bago ko tapusin ang update, magbibigay po ako ng Bible verse ngayong araw po ng Lunes. At ito po ay matatagpuan sa Matthew 6:33. Ganito po ang sinasabi, "Seek ye first the kingdom of God, and all these things shall be added unto you." So, unahin natin ang Panginoon dahil kapag inuna natin ang Panginoon, lahat po ng mga bagay dito sa mundo, ano man yan, pera man yan, mga bagay, material man po, ibibigay sa atin yan ng Panginoon basta siya po ang ating uunahin. Alam nyo, kung ano yung nasa puso natin, yun kasi ang nagiging Diyos natin. Pero kung nasa puso natin ng Diyos, siya ang ating paglilingkuran, lahat po ng mga bagay dito sa mundo ay ibibigay ho sa atin. Muli, eto si Kuya Francis, ang inyong weather forecaster, tagapaghatid ng balita sa lagay ng ating panahon. Ngayong araw po ng Lunes, August 10, 2026. Maraming salamat po sa inyo pong patuloy na pagsuporta. Sa mga umabot sa dulo, pa-comment naman po sa inyo, and God bless po, mag-ingat po tayo.